sobrang close nilang magkakapatid, which is yung mama nung pinsan ko na yun, tsaka mama ko ganyan. Close sila, happy-happy sila. And ang nasa isip ko, ayaw kong masira yung, excuse me, ganung pagsasama nila. Kasi alam ko sa sarili ko na once na sasabihin ko to sa parents ko, talaga mawawasak. Talagang siguro feel ko nga ikakaso din nila eh. Pero kung isipin mo yung years na sa tagal na ganun, wala namang mangyayari kung kahit kaso yun. As if. Bale, parang sinasabi mo na hindi mo kayang sabihin sa parents mo. Pero dito sa therapy ngayon, I can stand and sa empty chair na to, imagine I am your parent. Na kung saan masasabi mo yung mga gusto mong sabihin. You can start whenever you want. Actually, matagal ko na to gustong sabihin sa inyo. Kaso nga, napapangunahan po ako ng takot. And ayaw ko po kasi masira yung family natin. But kasi pagod na po kasi ako. I'm tired. Really tired from it. Sobrang pagod ko na siyang isipin. Pagod na ako kung takot matulog. Pagod ko na siyang maramdaman. Pagod na akong matakot. And sobrang pagod na lang talaga ako about it. And yung nangyari po kasi na si kuya kasi may ginawa siya sa akin before na hanggang ngayon po dala-dala ko. Sobrang bata ko nun sobra akong takot nun. Gusto ko pong magsumbong. Kaso kasi napapangunahan talaga ako ng takot. Kasi nakikita ko pong sobrang okay yung family. Pero kasi habang tinitignan, like, masaya nga kayo. Pero kasi ako hindi. And I'm just so tired of everything. Sa ginawa niya and na isipin yun. Sobra po akong nadugitan sa sarili ko kasi nga bata po. And I'm not even happy right now. Tumatawa man nakikipag-joke man sa inyo.
kasi hindi. And it sucks. Kasi habang kayo masaya ako, hindi. Habang kayo kung kayo nakikipag-interact sa kanila, ako takot. Like all this time, parang lumaki akong may takot sa kanya. Kahit kitang-kita nyo na let's say nakikipagtawanan ako sa kanya, nakikipag-joke. Pero di nyo kasi kita kung ano yung nasa loob ko, kung ano yung tumatakbo sa loob ko. Every time na magkasama kami, hinahayaan nyo. Gusto kong sabihin sa inyo na ayaw kong sumama kasi natakot ako dyan. Ayaw ko sumama kasi may ginawa yan. Ayaw ko sumama kasi what if gamin ulit? Pero ayun, sana di kayo magalit. Gusto ko lang ng hugs ninyo. Yun lang naman. Ito naman. Susumbog talaga kita. Papanoodin mo nila to? Hindi naman. Ayun naman. From that, how was it? How was the therapy? It feels good, actually. Uy, tutuwa ako. Kasi, yung mga yun is parang binaon ko siya sa loob ko na everytime nakasama ko sila mama. Like, gusto ko siyang sabihin out loud. Pero, yan nga, hindi ko siya masabi-sabi. Pero right now, it feels so good na nasabi ko siya. Kahit hindi sa kanila, pero at least nasabi ko siya, nailabas ko siya. Pero alam ko naman sa sarili ko, hindi ako ganun katapang to do that. Pero ito sasabi ko, di ba? Yun lang. Next naman, there's another therapy naman. Ano yun? Ano naman siya? From what you've told dun sa empty chair kanina o sa akin, you write it down. And may pinrepare ako dito mga bond paper so you can write it down. And while writing it down, try mo i-feel and relive that experience. Yun na? Parang pwede ko naman siyang later gawin. Or check ko later. Okay. So, ayun yung gagawin mo mamaya. One letter to your trusted people. Yung parang gusto mo sabihin. Yung kwento. At yung isa naman, letter to that person. So, after that, meron na tayong ginagawang cognitive behavioral therapy. Bali dito, i-restructure natin yung mga thoughts mo. Yung thoughts na sabihin natin hindi kaya. Dito natin ibahin sa cognitive behavioral therapy kasi